Matagal nang nakahain sa Kamara ang panukalang absolute divorce sa Pilipinas. Pero nitong nakaraang linggo lang, naaprubahan na ang House Bill 9349 o ang proposed absolute divorce bill sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives. Pero bago pa man ito mapasa sa Senado, muling naging mainit ang palitan ng opinyon ng magkabilang panig, ang mga pabor at tutol sa divorce sa Pilipinas. Para pag-usapan pa ang panukalang batas na yan, kasama natin ang isa sa mga may akda ng proposed absolute divorce bill at Assistant Minority Leader ng House of Representatives, Congresswoman Marisa Magsino. Ma'am, Congressman, welcome po hello. Sa Dapat Alam Mo. Hello, Kim. Kamusta? Susan, hello. Welcome po sa Dapat Alam Mo. At kasama rin natin para sa panig ng Simbahang Katolika Live via Zoom si Father Arvin Ray Jimenez, Parochial Vicar ng San Isidro Labrador Parish, Malhacan. Welcome po sa Dapat Alam Mo, Father Arvin. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Enriquez, Kuya Kim. Dapat alam mo. Yan. Maraming salamat, Father. Unahin nating tanungin si Rep. Magsino para lang mas maunawaan ng mga manonood. Briefly, Ma'am Congressman, ano po bang highlight itong absolute divorce bill? Alam mo, Kim, itong absolute divorce bill, dito po sa Section 4, House Bill 9349, ito po yung reinstituting absolute divorce. Ito yung sinasabi natin na alternative mode for dissolution of marriage. Ang divorce bill kasi, ito yung may judicial process ito na ginagawa tayo at ito ay mayroong mga provision na napaka-importante. Kagaya ng sinasabi natin na may masusing proseso, may judicial processes to. Hindi to basta-basta makukuha na lamang. At meron din tayo kasing provision na kinakailangan, hindi pwede yung kagaya nung sa Las Vegas na quickie, na mga email, yung madali ang gano'n, hindi pa pwede yon. Napakaraming provision nito. Ano po ba yung absolute? Meron po bang partial divorce? Merong absolute divorce? Bakit? Ano po pagkakaiba nun? Okay. Ang pagkakaiba ng absolute divorce, pwede na kayong i-dissolve ang marriage. Pwede na kayong mag-asawang muli ang either spouse. Okay. Magiging single kayo pagka nagkaroon ng absolute divorce. Dito sa Pilipinas kasi meron tayong annulment o relative divorce. Yun. Ano ba ang kaibahan nito doon sa inyo sinusulong na absolute divorce? Okay. Pag sinabi natin, Susan, na annulment ito, yung valid from the start, yung marriage. Okay. Pero dahil sa mga prerequisite na hindi na may cause na pwedeng maging void ito, kagaya na lang ng kunwari, nagpakasal kayo, pero 18 years old below 21 years old, hindi pwede yon. Pagka na-discover nyo na 18 below 21, hindi pwede yon. Okay. Number 2, yung sinasabi natin na merong fraud, merong force, merong intimidation or undue influence, hindi rin pwede yun, magkakaroon ng void yung marriage natin. Psychological incapacitated. Sinasabi natin na bawal din to. Kailangan din to, magiging ground dito for annulment. At ang sinasabi rin natin kasi, dito kasi sa annulment, maraming, at ito pa pala, yung pwede kang matransmit sa iyong kapartner ng sexually transmitted disease. Yan yung mga grounds natin for annulment. Oo, Kuya Kim, ito, Congresswoman, tanungin natin si Father Arvin. Father, ayan, paano po maapektuhan ng divorce bill yung sakramento ng kasal? Ayan, so primarily kasi, para sa atin, ang kasal ay isang sakramento at bahagi nito yung ang pangako sa kasal ay panghabang buhay na pagsasama. So it will be a violation of the nature of marriage itself kung nakahain agad sa atin yung divorce. At pangalawa, tingnan din natin na kapag nakahain na yung divorce bill o kung man ay maging batas, yung sitwasyon ng magiging mga anak, paano yung mga bata na maiiwan kung ituturing natin na single na ulit yung kanilang mga magulang. Plus the fact na ang kasal ay isang commitment at pag-ako ng responsibility, hindi natin pwedeng basta na lang halikuran yung mga responsibilidad na ito na kaakibat ng sakramento ng kasal na pinagtipan ng bawat isa. Father, ayon po kay Father Jerome Ceciliano, CBCP, hindi raw absolute divorce ang sagot sa mga abusive marriage. Pakipaliwanag po yan, Father. We acknowledge the fact na may mga bagay na sabihin natin hindi magandang nangyayari sa ilang mga mag-asawa.
Pero kung titingnan natin, hindi naman talaga absolute divorce ang maaaring maging sagot dito. Halimbawa, sabi ni Congresswoman kanina na ino-offer natin na alternative itong absolute divorce bill. Kasi meron naman na tayong mga existing na batas sa ating family code tungkol sa pagkasama ng mga mag-asawa. Hindi pwede siguro na i-amend or i-intensify natin yung sabihin na nating healing o pagtingin sa mga batas na ito para yun yung maging basihan kung ano yung mga pwede natin gawin sa mga mag-asawa katulad nga ng legal separation and declaration of nullity of marriage. Sabi naman din kami, yes po. Apo. Congresswoman, ano po yung kailangan pagdaanan nitong divorce bill bago maging ganap na batas? Okay. Sa ngayon po kasi, meron na pumasa na po ito sa third reading sa Kongreso. 131 po ang affirmative, 109 ang negative, at 20 po ang absensya. Ngayon po, ito ay nakapasa na rin po sa committee report, committee hearing sa Senado, pero naghihintay pa po ito ng second reading. So it will take some time dahil po recess na po tayo ngayon sa Kamara at sa Senado. Kaya ano po ito, tsak po na aandar ito kasi ngayon po sa Senado po, ang mga principal author po, si Senator Riza, si Senator Amy Marcos, si Senator Robin Padilla, sino pa ba? Basta po, mga 5 po ang nandoon po sa Senado na mga ano po nitong bill natin ito. Father, balikan lang kita. Kung hindi absolute divorce, ano po iba ipapayo o mabibigay na simbahan sa mga mag-asawang nagpaplano ng maghiwala, yung talaga gusto nila tapusin yung kanilang pagsasama? Ano ho ang ano ng simbahan dito? Kung tingnan muna natin yung sitwasyon ng bawat mag-asawa na hindi agad divorce o paghihiwalay ang pwedeng maging solusyon sa mga problema na kinakaharap nila. Sa simbahan, meron tayong mga marriage encounter na ginagawa, marriage counseling, na titingnan natin yung mga possibilities sa paano pa ba maisasave yung marriage. At dapat din makita natin na yung government, instead na i-offer agad itong divorce bill, bakit hindi natin i-intensify yung mga tulong na pwede natin gawin para ma-strengthen yung marriage bond ng mga mag-asawa, ma-intensify yung magkasama at pagbuo sa bawat pamilyang Pilipino. Congressman Magsino, paano po matutulungan ng bill na ito ang mga mag-asawang nagkakalabuan na? Yung talagang parang wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Unang-una, ang divorce bill na ito ay sinasabi natin ito ang sagot sa mga pamilya o sa mag-asawa na talagang irreparable na. Hindi na po talaga magkasundo at napaka-imposible na po na magsamang muli. Ito pong divorce bill, ang sagot po sa mga babae na sadlak sa pagdurusa, sa abusive na relasyon at ganun din po sa wasak na rin ang kanilang pagkatao. Dahil ito po yung sinasabi nating bakit kinakailangan na ang mga mag-asawa o ang pamilya ay maka-experience at na-expose sa mga bata sa ganitong napaka-destructive na harmony sa loob ng bahay. Ito po ay kasama po ang legal separation, ang annulment, pinagsama-sama po sa divorce bill. Kumbaga, in-expand lang po to make it more expeditious, more reasonable, at inexpensive po. Mas mabilis, mas mura. Congressman, maraming salamat po sa inyong pagdating po dito. At napakaganda nyo pa rin hanggang ngayon. Ay, thank you so much. Thank you. At syempre, thank you so much. Kay Father Arvin Jimenez sa makabuluhang talakayan patungkol sa divorce. Basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento, may say kami dyan, mga suki!